Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. This is part number 1 of our new devotional series, Christian Character Development. Today's episode is entitled, Alertness versus Carelessness. So pag-aaralan po natin ngayong araw ang kaibahan ng pagiging alerto versus pagiging pabaya. Talata po natin ay nasa 1 Thessalonians chapter 5 verses 6 and 5 in that order. Sabi ni Apostle Paul, Be on your guard, not asleep like the others. Stay alert and be clear-headed. For you are all children of the light and of the day. We don't belong to darkness and night. Have you ever had an accident? Times when you did not practice alertness? Yung nahulog ka sa hagdanan. O di ka naman ay nalaglag yung mobile phone mo. O di ka naman ay nagdadrive ka, nakasagi ka ng tao o ng ibang kotse. Or maaari nakapagsalita ka ng mali na pinagsisihan mo habang buhay. I guess we all have a fair share of moments like this. By not being alert, we cause accidents and we hurt other people. Ano ba ibig sabihin ng maging alert? Well, to be alert is to maintain a state of watchfulness or readiness, either for opportunities or dangers. Ay, ibig sabihin ng alert ay laging nagmamatsyag. Baka may panganib sa paligid o di kaya na may mga magagandang pagkakataon na maging blessing tayo sa iba o mabless natin ang ibang tao. This is a character trait of good Christians. Ang tawag sa atin ay children of the light. O yan anak ng mga nasa liwanag. Sino yun? Mga tagasunod ni Kristo. Described in the Bible as those who are always on guard. Yan clear-headed. Yan ang mga binanggit dyan, hindi ba? Mga taong alerto. Ibig sabihin, magbantay, magkaroon ng maliwanag na pag-iisip at laging maging handa kung ano man ang maaring maganap sa ating paligid, mabuti man o masama. The opposite word is careless. Ang ibig sabihin ng careless ay pabaya or unconcerned, walang paki, not paying careful attention to what is going on. It describes a person who is indifferent of others or the circumstances around him. It describes a person who also are not thinking before acting. Di nag-iisip bago gumawa ng anumang bagay. Hindi alert. At ito'y kadalasan nagaganap dahil hindi natin na-practice yung ating isip na maging alert. Kailangan ng training para sa alertness. Narito ang ilang mga paraan para ma-practice natin ang mental alertness. Paano ba magkaroon ng alertong pag-iisip? Una sa lahat, para magkaroon ng alertong pag-iisip, dapat maliwanag ang isip mo, hindi ba? Huwag masyadong maraming iniisip. Number 1, have a daily devotion. Ibig sabihin, lagi nyo itong naririnig sa akin, spend a quiet time with God before you start your day. Okay? Start with a clear mind. Read a portion of the Bible, reflect on the instructions, and pray. Ugaliing makinig sa ating daily devotions o basahin yung inyong devotional book na binigay ko na sa inyo. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay nakapag-aalis ng mga marurumi o maling kaisipan. Number 2, prioritize your priorities. Ang ibig sabihin, unahin yung dapat unahin. Ilista lahat ng mga bagay na gagawin mo ngayong araw and then isa-isahin natin, lagyan natin ng 1, 2, 3, 4. Una yung pinaka-importante, sa huli yung hindi masyadong importante. Number 3, remember that urgent does not mean important. You don't have to answer all your phone calls or immediately send an SMS habang may ginagawa ka. Hindi lahat ng panahon na nagre-ring ang iyong mobile phone, dapat mong sagutin. Meron naman diyang sasagot para sa iyo, di ba? Or, hindi lahat ng tao na gusto makipag-usap sa iyo ay dapat kausapin. May mga taong di mo na dapat kausapin, tama? Alamin natin ang mga bagay na pwedeng maghintay at ilagay natin to sa tamang priority list. Number 4, stay focused on what you are doing and finish your desired task. Then, move on quickly to the next. Tutok lang tayo sa isang bagay muna at isunod natin yung kasunod na nasa listahan. Tama? Huwag tayo magpapa-pressure sa iba. Huwag tayong magpapahuli doon sa tinatawag na tyranny of the urgent na para bang lahat ng sumisigaw ay dapat nating tugunan. Number 5, para magkaroon ng maliwanag na isip, declutter your brain. Ibig sabihin, avoid all forms of distractions. Gawin yung invisible, lahat ng mga bagay na nakagugulo sa inyong mata at sa inyong isipan. Alisin lahat ng kalat,
Alam mo, nagluluto ka, hindi ba? Batang kalat ng kusina mo, diretso na kagad sa basurahan. Clear as you go, hindi ba? Huwag nang iwan yung mga basura doon sa ibabaw ng bench. Pag alam mong basura, diretso na, shoot kagad sa basura para hindi cluttered, hindi ba? Hindi ko maintindihan kung bakit maraming mga nagluluto dyan napakagulo ng mga kusina. Number 6, sleep well. Have a balanced and healthy diet and drink enough water so you can think properly, hindi ba? Pag oras na para matulog, tulog na. Huwag na mag-i-scroll sa mga Facebook or Instagram, hindi ba? Kaya binabangungot ang iba dyan kasi kung ano-anong mga tinitingnan bago matulog ng mahimbing na hindi na muna nagtititingin sa kung saan sa mga bagay. Number 7, observe safety first. That means to say, bago kasi magsimula ng isang bagay, identify potential risks and hazards around you. O tingin sa paligid bago magsimula ng anumang mga bagay. Alisin yung mga sapatos na nakahambalang dyan sa daanan, baka may madapa, hindi ba? Alisin yung maaaring maging cause ng aksidente, mga walis at lampasong nakahambalang dyan. Okay? Safety first. Number 8, keep your eyes open for rare opportunities where you can be blessed or be a blessing to others. Buksan ang mga mata. Tingnan natin na maaaring may mga pagkakataong bubuksan si Lord na makakapag-meet ka ng bagong kaibigan. Di ba? O sa ating mga magulang, kunin natin yung opportunity na magturo ng mga importanteng mga aral or values sa ating mga anak habang gumagawa sila ng mga gawaing bahay o habang namamasyal o saan man kayo naroroon. Kasama yan sa alertness. Okay? Number 9, anticipate the possible effects of what you are intending to do or what you will fail to do. So think well before doing something. Ano kaya ang magiging epekto nito sa akin o sa ibang tao o sa aking kinabukasan o sa kinabukasan ng pamilya ko? Yan, kasama yan sa pagiging alerto. At number 10, practice presence of mind. Paano mag-practice ng presence of mind? Matuto mag-relax, mag-quiet time, di ba? Mag-pray, manahimik sumandali, at kinakailangan laging bukas ang isip sa mga bagay na maaring mangyari sa iyong paligid, anumang oras o anumang sandali. Ayan ang ibig sabihin ng pagiging alert. Ang ibig sabihin, laging nagbabantay at hindi careless. Alright. So, yun lamang po ang mga paalala ko sa inyo ngayong araw. Ito po inyong kaibigan, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Pagpalain po kayo ng Panginoon habang ina-apply po ninyo ang mga prinsipyong ito. God bless you and have a great day.